Wala pa nga eh. Sige, sige. Recording. Sige, dito na tayo sa GenPem. Okay? Up na lang natin to. Ayan, temperature conversion. Conversion lang naman to. So, ayun. Isa-isay na lang natin yung ano. Say, for example, yung standard na lang. Ano yung standard na temperature natin? That's 37 degrees Celsius, di ba? Convert mo raw yan into Fahrenheit. Degree Fahrenheit. Ganyan. So, kapag ganyan, ayun, direct substitute mo lang. So, Celsius to Fahrenheit. So, ayan, yung formula. Ayun, so degree temperature in Fahrenheit, degree Fahrenheit is equal to 9/5 yung degree of temperature in Celsius. Ayan, then plus 32. Yan lang. Ito, papalitan mo lang yan ng 37. So, that is equal to 9/5 temperature in Celsius, 37 degrees Celsius, plus 32. Ilan yan? Calculate na lang. 9/5 times 37. Pwede naman calculate, di ba? So that is 98.6. Yan, 98.6 degrees Fahrenheit. Ganun. Mm, 98.6. Now, from Celsius naman, i-convert mo to Kelvin. Okay? Yan na lang lahat natin gamitin. Lahat ng value yung 37 na lang. Yung normal body temperature. Yan na lang din gamitin natin sa lahat. Convert natin. So, yan namang Celsius. Yung 37 degrees Celsius is ilan naman yan kapag Kelvin? Pag Kelvin, walang degrees yun. Dapat. Kelvin lang. So, and the temperature in Kelvin is how much? Celsius to Kelvin. Ayun. Degree temperature in Celsius. Plus mo lang sa, plus mo lang sa 273.15, di ba? 273.15. Ayun, yun na yung temperature in Kelvin. So, ilan yan? 37. 37 plus 273.15. So, that is 310. 310.15 Kelvin. Ayun. 303, 310.15. Ayan. Now, ito naman, sunod naman natin. Ito kasing Celsius, laging pang Kelvin yan. Ang, meron ba? Nag-mention sa akin. Okay, wait. Ito namang isa, ito naman kapag Fahrenheit. Ang Fahrenheit, mo convert mo lang siya, I mean, ang Rankine, okay? Ay, ba't wala kayong Rankine? Hmm, okay. Ayun lang. Wala pala kayong Rankine, no? Pero kung pag may Fahrenheit kasi, meron pa kasi to. Degree Rankine naman to. 460 something naman yung pang-add niya. Dagdag ko na lang. Pag naka-Kelvin, naka-Fahrenheit ka na, para ma-convert mo siya to degree Rankine is, right nga, confirm ko na lang yun. Kaya Fahrenheit to Rankine. Ayan. 460.67. Ayun nga. A-add mo lang. Ayan. 459. 459 pala.
Oo nga, tama. 460 nga. 459.67. Okay. Ayun. So, ibig sabihin pag ganyan, pandagdag na lang din. So, temperature in Rankine, degree Rankine is from degree Fahrenheit, temperature in degree Fahrenheit plus 459.67. 459 ba yan? Wala to sa notes niya eh. Okay. Yan. So, degree Fahrenheit, yun yan, 98.6. Ayan. Degree Fahrenheit to Kelvin, 98.6 plus 459.67, 558. Ayan naman siya, 558.27 degree Rankine. Ganyan naman siya. Di ba? Ganun lang. Kasi yung sumunod siya yun, Celsius to Fahrenheit, Fahrenheit to Celsius, baliktad. O, pag gusto mo naman ibalik pala from Fahrenheit to Celsius, pakita lang din. Pakita lang din natin. Parang, inodify mo lang naman to eh. Pinalik mo lang. Tandaan mo na lang yung mga formula, kabisaduhin mo na lang. Isa pa. Ayun yung 98.6, ibabalik natin degree Celsius. Ilan? Degree Celsius. So, temperature in degree Celsius is equal to Celsius to Fahrenheit. Ayun naman. Ay, Fahrenheit to Celsius. 5.9 naman. Mare-reciprocal naman yan. 5.9 times temperature in degree Fahrenheit. Then that is minus 32 naman. Ayun, so 5.9 times 98.6 minus 32. Ilan value niyan? Dapat 37 yan. 5.9 times 98.6 minus 32. Ay, ha? Tama ba ako? 98.6. Bakit parang mali? Fahrenheit to Celsius. Parang mali. Dapat 37 yun, di ba? Sige. I-derive natin. Gawin natin derivation. Ba't mali yung nasa formula niya? I-derive natin yun. Okay. Gets na bakit. Pakita ko bakit mali yung nakalagay sa ano. Yung sa notes mo kasi, pakita ko na lang yung difference. Okay, so ito yung mag-umuna tayo dito. Temperature in degree Fahrenheit kasi yan yung alam natin. So 9/5 times temperature in degree Celsius plus 32. Okay, ang goal natin is ito naman yung mapunta sa yung nag-iisa. Okay, so gawin natin, iwalay natin siya. 9/5 times temperature in degree Celsius equals ito, temperature in degree Fahrenheit. And lipat si 32 dun, minus 32. Then, itong buong to ang imumultiply natin sa reciprocal ng, or i-divide natin by 9/5. Pag dinivide natin yan by 9/5, parang multiply ka na lang din ng ano. Pag nag-divide tayo dyan ng 9/5, mhm. Ayan, pag nag-divide tayo dyan ng 9/5, parang nag-multiply ka lang din ng 5/9, both sides. Ayun. So, 9 cancel 9, 5, 5. So, natira na lang is temperature in degree Celsius. So, is equal to, ayan, 5/9 times TF, degree Fahrenheit, minus 32. Ganito kasi dapat magkasama. Okay? So, ito lang yung kulang ko. Kasi sinunod ko lang yung nasa notes niya. Tapos napansin ko, buti chinek ko.
dapat naka-ano siya, naka-enclosed. Okay? So, 98.6 minus 32. Ayan, tama na yan. Ilan yan? Dapat 30 yan. Hindi, ay, 37 pala. 37. Ganun. Okay na tayo. Fahrenheit to Celsius. Celsius to Kelvin. Ayun, add mo lang ng 273.15. Pag Fahrenheit to Kelvin, syempre, dadaan ka muna ng Fahrenheit to Celsius. Tapos dadagdagan mo na 273.15. Then pag Kelvin to Fahrenheit, ibabalik mo naman. Pag Kelvin to Fahrenheit, so dapat nakaano ka, Celsius to Kelvin. I mean, Kelvin to Celsius ka muna. Temperature in Kelvin, temperature in degrees Celsius plus 273. Excuse me, 0.15. Parang po may temperature in degrees Celsius, di temperature in Kelvin, minus mo lang, 273.15. So, ayun. Pwede nating ibalik. Celsius to Kelvin, para makuha natin yung degree Celsius, may Kelvin na tayo na 310.15. Mabawasan ng 273.15. Siyempre, dapat 37 yan. 310.15 is 273.15. Ayun, 37 degrees. And hope clear yun. Okay, ito yung pandagdag ko. Pag Fahrenheit kasi, ang corresponding niya na parang absolute temperature, ganun yan, is, or standard, is yung Rankine. Pag Celsius naman, naka-Kelvin dapat. Pero pwede ganun pagtripan from Celsius to Rankine. Basta, daanan mo lang lahat. Ayun. Hope it's clear. And now, we're done.